Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Anin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Galakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ginugunita po natin si San Andres Dunlac at mga kasamahang Vietnamese martyrs. Konti lang ang meron sila, pero ibinigay nilang lahat. Ialay natin sa Diyos ang lahat-lahat, pati ang ating mga pagkukulang, pati ang ating mga pagkakasala. Ito'y ating aminin at ihingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap sa iyo. Para sa ikatatatag ng pananampalataya ng mga tao, pakundangan sa pagdudulot mo sa mga ito ng pagkakilala tungkol sa bugtong na anak mo, bunga ng pagtuturo ng mga martir na sina San Andres Dunlac at mga kasamahan na dumalangin para sa ikuunlad ng kanilang inakong gawain sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang 3 taon ng pamamahala ni Haring Joachim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagi niya si Haring Joachim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at iniligay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Inuutos ng hari kay Aspenaz, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika
Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias, na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari, upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin yon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari. Kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo, tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pag-ain ninyo araw-araw." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang binigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang 4 ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taon, itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila. Ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari. Ngunit nakita niya na kahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo sa lahat ng bagay na isangguni sa kanila. Nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at enkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan, nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan, lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.
Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kirubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayaman na naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babae na balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lamang ng hindi naman nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes huling linggo sa karaniwang panahon. At ngayon pong araw na ito, ginugunita po natin ang mga martir ng Vietnam sa pangunguna po ni St. Andrew Dunlac at mga Vietnamese martyrs. 117 Vietnamese martyrs. Mga pari, madre, tatay, nanay, ang dami po nito. Sila pong lahat ay nanindigan para sa pananampalataya. Mga kabataan, mga magsasaka, ordinary people na tumayo sa pananampalataya kahit sa hirap na hirap, kahit sila ay patayin, nanindigan para kay Kristo. Ang kanilang buhay ay parang yung balo na narinig po natin ngayon. Merong konti, sabi pa nga, konting-konti. Pero yung konting-konti na meron siya, yun yung ibinigay niya sa Diyos. Konting-konti, mga magsasaka to, ordinaryong tao sa Vietnam, nanay, tatay, kabataan, pari, madre, konting-konti. Pero yung konti na yun, ibinigay sa Diyos. Ang pag-aalay na ginawa ng balo sa Ebanghelyo ay maihahalin tulad din ng pag-aalay ng buhay na ginawa ng mga martir. Sa Ebanghelyo po, may mga mayayaman, nagbibigay, at ang laki-laki ng kanilang ibinibigay. Pero hindi sila ang pinuri ni Jesus. Hindi. Ang pinuri ni Jesus ay yung balo. Dukhang-dukha. Hindi dahil sa 2 kusing na kanyang inihulog, hindi. Kundi dahil sa laki ng kanyang puso. Yung mga martir po, ganun din. Hindi sila mga sikat, hindi sila hari, reyna, hindi. Hindi sila mayaman, hindi sila makapangyarihan. Mga simple lang po yung mga martyrs ng Vietnam. Pero binigay nila yung lahat, yung pinaka mahalaga, ang buhay nila. Ang kanilang pananampalataya, ang kanilang
katapatan kay Kristo. Pinatunayan sa pag-aalay ng kanilang buhay. Ang balo, ibinigay ang lahat ng kanyang ikabubuhay. Yung 2 kusig na yun yung pambili niya dapat ng pagkain sa maghapon. Pero sa araw na yon, sa maghapon na yon, yung balo na ito, titiisin niya yung gutom. Titiisin niya yung pangangalam ng sikmura. Okay lang. Gusto niya mag-alay Gusto niya mag-alay ng kanyang sarili para sa Diyos. Ganyan naman ang ginawa din ng mga martir. Yung buhay nila, inialay para sa pananampalataya. Hindi po biglaan ang pagiging martir. Hindi mo magagawang bigla na lang mag-aalay ka ng buhay para sa Diyos. Ako gusto ko maging martir. Maraming sa atin, gusto natin maging martir. Madali ba ito? Hindi, nakakatakot kaya. Pag tinanungan natin, di ba, gusto mo na bang mapunta sa langit? Karaniwan na sagot natin, hindi pa po, wag po muna. Mauna ka na, Father. Mahirap, nakakatakot. Tapos martir pa. Matitindi yung sakit, yung paraan ng pag-aalay ng buhay na ginagawa ng mga martir. Napakahirap po nito. Pero bilang Kristiyano, ito yung nais natin. Kaya ba natin? Hindi ko alam. Sana makaya natin balang araw, sa maliit man o sa malaking paraan, maging martir, mag-alay ng buhay. Hindi biglaan ang pagiging martir. Hindi ito one-time courage. Hindi. Ito ay bunga ng mahabang taon ng maliliit na pag-aalay. Maliliit na pagsasakripisyo, maliit na pagpaparaya, maliliit na pagsunod, maliit na pagdarasal araw-araw, tahimik na pagtitiis, pag-ibig kahit masakit, patuloy na magmamahal sa kapwa, magpapatawad, uunawa kahit masakit. Maglilingkod ka pa rin kahit pagod na pagod. Mga kapanalig nung vigil ng Kristong Hari, napuyat tayo. No? Kayo, napuyat. Ako din, napuyat. Nagpakumpisal ako. May mga maliliit lang po ito, ha? Hindi naman natin pwedeng pagmalaki yung ginawa po natin yan. Maliliit lamang. Pero yung maliliit na pagkamatay sa sarili. Tapos nag-procession pa po tayo. Medyo masakit yung katawan. Siguro, lalo na po yung mga pari po ninyo. Kasi may hawak po silang monstrance. Isang malaking karangalan po, kami yung naghahawak sa katawan ni Kristo sa procession. Pero bilang tao, syempre, nangangawit din. Pero tinitiis ng may ngiti sa mga labi. Tinitiis ng may kapayapaan. Kahit masakit yung balikat, yung kamay, okay lang, apakasaya pa rin namin. Kasi hawak-hawak namin ang katawan ni Kristo. At si Jesus ay ipinoprosesyon po sa parokya. Maliliit na pagtitiis. Maliliit na sakit. Maliliit na pag-aalay ng sarili. Hindi biglaan ang pagiging martir. Pero kung ikaw ay nasanay, mahabang taon, yung magsanay kang magbigay, mag-alay, magsakripisyo, magparaya, kahit napakasakit, kahit napakahirap. Baka balang araw, katulad tayo ni San Lorenzo Ruiz, ni San Pedro Calunsod, ni Andrew Dunlac, mga martir. Sana magawa din natin, pinagdadasal natin, sana magawa din natin na mag-alay ng buhay para sa Diyos. Pero kung yung 2 kusing na pambili natin ng pagkain sa maghapon, hirap na hirap tayong ialay. Baka buhay natin, hindi natin magawang ialay
para sa Diyos. Sabi ng iba, yung 2 kusing daw, kaya pa yan eh. Habang yumayaman daw, humihirap. Meron akong kakilala, nagbibigay siya 10%. Ang sweldo niya, 10,000 naman. Magkano ba yung 10% ng 10,000? 1,000, ano? Kaya daw niya yon. Every month, nagbibigay siya sa simbahan, 1,000. 10%. Ika-po. Kaya lang, na-promote daw siya. Naging 50,000 a month. Ang bilis, ano? Naging 50,000. 5,000 naman binibigay sa simbahan. Na-promote ulit. Naging 100,000. Ang binigay niya sa simbahan, 5,000 pa rin. Hindi na tumaas. Ang hirap daw kasi. Nahihirapan. Kapanalig, may mga pagkakataon po, baka tayo din, hindi tayo makapag-alay. Hindi tayo makapagbigay. Hindi tayo makapag-let go. Bakit? Kasi po yung pera, ito ay simbolo ng security. Kapag may pera ka, kahit papaano, alam mo, secured ka. Hindi lang ito papel. Yung bang pakiramdam mo, may laman ba yung wallet mo, Kuya Emil? Credit card, may laman ba? Parang pag walang laman, parang vulnerable ka. Pero kapag may laman, kahit papaano, di ba? Makakabili ka ng pagkain, mapag-aaral mo yung mga anak mo. Sign of security kasi yung pera. Hindi ito yung talaga magtatanggol sa'yo, pero iba pa rin kapag may laman yung bulsa, may laman yung wallet. Pakiramdam natin, kapag may pera, kahit papaano safe. May kakainin ka, may pampaaral ka, may pampa-ospital, wag naman sana, pero kung sakali man, kapag nagbibigay tayo, parang binibitawan mo yung sense of security. Iniisip natin, paano ako? Ano mangyayari sa akin? Bibigay ko to, sige, kaya lang mawawala yung sense of security ko. Kaya nahihirapan tayo na magbigay. Ang pera po ay sukatan din po ng effort. Pinaghirapan mo yan. Bakit mo ibibigay? Bakit mo iaalay? Pinagtrabahuhan mo yan. Pinanghingi iyan ng balo, namali mo siya. At nung araw na yon, yun lamang yung nakuha niya. 2 kusing. Pinaghirapan niya yon. Puyat, pagod, oras. Pero binigay pa rin niya. Minsan kasi kapag pinaghirapan natin, we deserve this. Ba't ko ibibigay? Ang hirap magbigay. Kapag ang tingin mo, pinaghirapan mo yon. Kapag ang tingin mo sa pera, source of security. Ang hirap magbigay kasi may takot tayo sa kinabukasan. Paano kung magkulang bukas? Natural po sa tao na mag-ipon para sa kinabukasan. But sometimes, yung takot na yon ang nagahari. Hindi ang Diyos. Sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa sa kinabukasan. Akong bahala doon. May attachment. If we are attached, apakahirap magbigay. Minsan hindi pera ang problema, kundi yung pagkapit sa pera. Sabi nga, hindi naman masama ang pera. Ano masama? Sabi ng Bible, love for money. Attachment sa pera. Kapag mas mahal mo yung pera kaysa pamilya, kaysa kalusugan, kaysa dignidad mo, kaysa pagiging anak mo ng Diyos, yun yung masama. Kapag na-attach po tayo, minsan hindi pera problema eh. Nagiging attach tayo sa pera. Ang pera ay mabuting lingkod, pero napakasamang amo. Mahirap magbigay kasi sanay tayo sa mentality. Ako ang nangangailangan. Ako ang dapat bigyan. Bakit ako ang magbibigay? Ang balo sa Ebanghelyo, siya ang nagbigay. Kahit siya ang pinakadapat na bigyan. Paano tayo makapagbibigay? Una, kilalanin mo lahat ng meron ka galing sa Diyos. Kapag alam mo na hindi naman talaga ito sa iyo, madaling ibalik doon sa pinagmulan sa Diyos. Simulan mo sa maliit. Gano'n naman si Lord eh. Hindi naman niya hinihingi ng malaki agad. Maliliit lang. Maliit na pagtulong, maliit na donation, maliit na charity, maliit na sacrifice. Simulan mo lamang sa maliliit. Magagawa mo yan na magbigay. Offer and giving
ay dapat maging layunin mo sa buhay. Mas madaling magbigay kung may, yung bang mas madaling magbigay kapag may proyekto, may mukha, nakikita mo, merong paglalaanan para sa mga batang nasa ampunan, matatanda, home for the aged, o kaya para doon sa construction, sa simbahan, upuan, bell, o kung ano may paggagawa sa simbahan. Charity becomes joyful when you know whom you are loving. Hindi ka lang magbibigay sa wala. Kung alam mo, may patutunguhan yung pag-aalay mo, may pag-aalayan. Kung alam mo na ang security ay hindi nanggagaling sa pera mo. Security ay nanggagaling sa Diyos. At anuman ang ibigay mo sa Diyos, ito kapanalig ha. Hindi magpapatalo ang Diyos sa kabaitan. Naku, karanasan ko to, karanasan mo rin yan. Pag nagbigay ka sa Diyos, babalik niya yan. Siksik, liglig, umaapaw. So umpisa parang ang hirap-hirap, ang sakit-sakit sa loob. Baka magbibigay ka, baka malaking halaga ang bigay mo. Pero nagbigay ka pa rin. Tapos tingnan mo yung sarili mo ngayon, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Hindi nagkukulang ang Diyos. Pinagpapala ka ng Panginoon. Mga kapatid, nawa sa paggabay ng balo sa atin pong Ebanghelyo ng mga martir sa pangunguna ni Andrew Dunlap, ang kaunti na meron tayo, magawa nating ialay sa Diyos. Walang mawawala, hindi ka magkukulang. God will provide. At yung pagbibigay mong yun ay simbolo ng iyong pananampalataya na nagsasabi, si Jesus ang iyong tunay na hari. Amen. Inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa Kanya. Pinapaging mapagpakumbaba tayo ng Kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. Tayo tutugon, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo ng hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabi sa kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang, at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin, upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Niling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko,
sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-alay ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambihan na niyang banal. Ama namin lumikha, sa papaparangal namin sa mga martir na sina Andrew Dunlac at mga kasamahan, gawin mong maipahayag namin ang paghahain ito na bilang tagapagturo at tagapagbigay halimbawa sa mga martir, ang iyong anak ay namatay upang mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumay rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tuwing ang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan, sina San Andres Dunlac at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig namin na may paninindigan ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Naming banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa
at ni Elias naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mannabiring Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso, San Jose, kaisa ng mga apostol, mga martir ng Vietnam at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tagubinin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa Amang nasa langit. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag
alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo, natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal ng pakikinabang ay dumadalangin makapagsaloob sa pag-ibig at malasakit na pinakita ng iyong anak, na tinularan ng mga martir na sina San Andres Dunlac at kasamahan, sa ipinagkakamit na bunga ng kapayapaang walang maliw sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain at ingatan kayo, pagalingin kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaang dulot ng Kristong Hari. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklud at sumamba sa Panginoon nating Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandalang ito ng pagpupurit, pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig, nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit, mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Sokristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal at pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panem de cielo prestisti eis. Omni declamentum in sea bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili
Passiones Tue memoriam reliquisti, triviveque sumus. Ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tui fructum in nobis iuta sentiamus, qui vivis et redias in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,